si Nancy Bondok, si Shirley De Guzman. Kahit mga magtutulog na sa bahay nila yan, kikita na talaga sila. Pero nakita niyo ba paano nila ginawa? Nakita niyo ba paano namin ginawa? Hindi. Makikita niyo na lang finished product. Tapos ngayon, pag dadaan ka na sa hirap, feeling mo, hindi mo kaya. Feeling mo parang walang mangyayari. Naisip din naman namin yan noon eh. Parang baka walang mangyayari. Sino ba rito yung nakakita na talaga na sigurado ko yayaman ako dyan, makakabili ako ng ganito in the future. Minsan iniisip lang natin yun eh, pero totoo hindi mo pa naman talaga nakikita yun eh. Lahat naman kami dito na nagkaroon ng ganyan, hindi naman namin nakita yan ng actual. Until naisip lang namin na kailangan namin workout kasi kailangan namin kumita ng pera. Ganun din ikaw. Kailangan mo kumita ng pera, pero habang ginagawa mo yung trabaho mo ng maganda, ng tama, magugulat ka, lumalaki na yung network mo. Yes. Diba? Kasi hindi naman pwede kasi lang dinadasal mo lang, ikaw ang yumaman. Dapat yumaman din yung mga ka-teammates mo. Yes. Kasi alalahanin mo, ang magpapasok ng resulta sa'yo, sila. Kaya dapat, pag-aralan mo yung negosyo mo kung paano mo sila tuturuan. Ang problema, pag hindi mo inaral yung negosyo, wala kang ituturo. Tapos mag-e-expect ka na meron magkaroon ng masipat sa A&B mo. Para kahit magtutulog ka na, okay ka na. Eh kapatid, baka ma-stroke ka. Di ba? Hindi pwede na kumikita ka dito tapos wala ka nang ginagawa. Dapat habang kumikita ka, mas lalo kang nabibiyayaan, mas lalo ka dapat tumutulong sa mga katilas. Ako? Okay. How it happened? Show the marketing plan. How well do you understand our marketing plan? Gano'n mo nga ba naiintindihan yung marketing plan natin? O ako, ganito ko siya naiintindihan. Ewan ko kayo. Depende po sa inyo yan. Eh, paano mo malalaman kung naiintindihan mo na yung marketing plan? O, madali lang yan. Mamaya, pag uwi nyo, kuha ka ng bond paper, mga 2-3 piraso. Magtulog na lang ng tao, punta ka doon sa lamesa niyo, mag-marketing plan ka mag-isa. Yes! Totoo yan. Kausapin mo yung sarili mo. Pag may sumali dito, may power one pa yan. Tapos malalaman mo kung magaling ka na talagang mag-talk pag nag-pay-in ka. Magaling ko, mag-pay-in ako. Chat mo nga kayo apply ko, madaling araw apply. Pasensya na, madaling araw, chinat kita. Kasi may pay-in ako bukas. Kaya sino apply? Power yun, apply leader. Leader talaga ito apply. Sino? Ako. So yun ko apply, papasok ko na para todo ito. Okay? Kasi pag hindi nyo ginawa yan, yung i-marketing plan mo yung sarili mo, hindi mo talaga malalaman kung naiintindihan mo yung marketing plan. O meron akong dealer, inabot na ng tilawag ng manok, di pa rin siya tapos eh. Kasi nga, iba yung napapanood, sa ikaw yung nag-execute. Di ba? Meron akong dealer, talagang ang tagal na. Tagal na talaga, taon na. Pinatayo ko dito, nagkabulol-bulol. Oo, ewan mo, kasi iba yung nakikita sa ikaw yung lumagawa. Di ba? Magkaiba yun eh. Parang dati nalala ko, varsity kasi ako ng high school college ako sa karate. So syempre, nung umidad ako, nung nag-first fighter class ako, natigil na ako sa training. Ngayon, one time, na-invite ako sa dating gym na pinagpa-practicean ko. Drill kami. Pag tinitingnan ko yung mga drill ng mga bata, sabi ko, kaya-kaya ko yan. Nung ako na yung gumagawa, pagod na pagod ako, parang inansipa ka, pagod na ako. Tapos nung nag-sparring na yung maglalaban, mag-sparring, hindi may nakatapat ako, black belt din. Batay! Yung atake niya, paparating, nakikita ko, alam ko eh. Pero hindi ko na magawa yung bilis ng execution na maiwasan ko siya, umapari ko. Tumatama yung suntok niya na nagtataka ko, bakit? Kasi bakit? Wala na akong practice. Nakuha niyo po? It is the same concept na lagi nyo lang kami napapanood pero hindi nyo ginagawa ito. Magkaiba yun. Pag kayo na nandito, kakabahan ka na. Iba na yung dating. So the best way para ma-overcome mo yun is kinakailangan i-practice mo siya ng yes! Okay. So useful tips to arrange your marketing plan. Explain, direct, say. Okay? So
So, ano ibig sabihin nun? Paliwanag mo yung direct selling. Okay? Pero, dapat maramdaman niya na 20% lang yung effort na dapat ibibigay niya sa direct selling. Eh bakit pa magda-direct selling kung 20% lang? Mobilization niya. Okay? Pag ginagawa niyo po yung business, maganda mag-direct selling din kayo. Bakit? Kasi yung kikitain niyo po doon, yun po yung magagasos yung pambili ng loan, pamasahin nyo, pangkain nyo. Para hindi na po magagalaw yung existing na budget na meron kayo. Okay, nag-gets niyo po? Yes. Second, okay. Remind your audience about law of leverage. So, paintindi mo rin sa kanya na dapat 80% ng effort niya is network. Okay? 80% ng effort niya is dapat network yan. Bakit network? Kasi pag network, papasok po yung law of leverage. Okay? So dapat ito yung ma-achieve nung mindset niya, yung law of leverage. Kasi bakit? Pagka ginalingan mo sa pagpapaliwanag ng direct selling, baka yung mapasali mo ang mindset niya mag-direct selling. Mamili ka, ano ba gusto mo makreate na grupo? Group of direct seller o group of network marketers? Oh, so depende sa doktrina mo yan. Nakuha ba? Sa military, tsaka sa police. Ang police, pag hinuli ka, pag nabaril ka niya, pwede ka lang barilin sa mga parts na hindi ka mamatay agad. Kaya ang baril ng police, di ba, 9mm? Pero ba't yung mga sundalo 45 caliber? Kasi yung 9mm para lang may ka lang, mapahinto ka sa crime na ginagawa mo. Pero ang sundalo, pag binaril talaga niya, patay talaga dapat. Kasi kalaban yun eh. Nakuha niyo po? Parang tayo. Paano ba natin mina-mindset ang mga prospect natin? Kasi nag-uumpisa kasi yan. Ang doktrina nag-uumpisa the moment na kinausap ng prospect. Nung kinausap mo ba siya, ano ba sinabi mo? Eto, bibigay ako ng senaryo para mas maintindihan nyo. May ganitong dealer. Tinok. May tatamaan dito for sure. Tinok niya yung prospect niya. Nung tinok niya yung prospect niya, kunwari tinok mo si Sir. Yung ganda ng presentation ko. Power na power. Pagdating sa dulo ng tanongin ko, Sir, kaya mo ba mag-register? Wala akong pera eh. Wala pa akong 9,000. Naka-encounter na kayo ng ganyan? Yes! Sino naka-encounter ng ganyan? Ako, marami na nga amin dito. Ito na. Nung sinabi kong 9,000, sabi niya, wala akong 9,000 eh. Ito yung next na doktrina na gagawin nung dealer na ganito. Gusto mong makasali talaga? Siyempre, magbenta ka ng 10. Pag nabenta mo yung 10, i-dealer kita. May gumagawa? Yes. See? Tama mali? Mali kayo ito. Yan na yung doktrina na mali mong ginawa. Bakit naging mali yung Jeff? Sige nga, justify mo sa amin. Ano tinuturo mo sa kanya? Di pag nakabenta ng 10 yun, nagbenta, naging dealer. Nung nag-invite na, wala rin pera yung invite, ano tuturo mo? See? Mabilis yung sistema? Tagal pa rin, ba't mong ginagawa? Napansin nyo? So yung doktrina, then pag ikaw na yung gagawa ng kasunod, ano tuturo mo? Kaya nga hindi mo nagagalingan mag-motivate na maglabas ng 9,000 kasi ang tinuturo mo, magbenta na lang eh. Nakita nyo? Kaya natataka kayo, ang bagal ng paglaki ng network nyo. Kasi kaya mabagal, yung doktrina nyo sa umpisa pa lang, mali na. Kasi ang taong walang pera, kung naintindihan talaga marketing plan mo, pwedeng gumawa ng paraan niya kung gusto niya. Nandun na nga sa point na minotivate mo eh. Gagawa na sana ng paraan eh. Eh ang problema, nag-offer ka. Nung the moment na nag-offer ka, wala na, hindi na gagawa ng paraan yan. Kasi binigyan mo na siya ng solusyon. Na sana minotivate mo gumawa ng paraan. Na para nung naglabas siya ng 9,000 pesos niya, mas motivated siyang mabawi yung nilabas niya. Paano mo babawiin niya yung nilabas mo? Simple.
Pag-trade ka ng ENB mo, pag nag-pair-pair yan, mababawi mo yung 9,000 pesos mo. So, habang dumadami yung tao mo, nababawi mo yung 9,000 na nilabas mo, nasa iyo pa yung product, hindi mo kailangan ibenta. Tapos dahil dumami sila, syempre, mga tao na sumali, dadami na ano yan, ano mangyari sa'yo? Di tuloy-tuloy na yung paglaki ng income. Yung problema, saan tayo nagkamali? Doon sa unang doktrina mo kaagad, na magbenta ka. Pag nakabenta ka ng 10, isasali kita. O di pass on culture na yan. See? Sabi ko sa inyo, dami tatamaan. Hindi ko kayo masisi kasi baka yan ang tinuro ng upline nyo. Hindi ko kayo masisi kasi baka yan yung nakagistan yung sistema sa grupo nyo. Hindi ko sinasabing sobrang mali, pero mabagal. Nakuha? Kasi wala naman tayong binayolate eh. Kaya lang, ang purpose kasi ng mga marketing instructor na kagaya ko is mapadali natin yung paglaki ng income nyo. Akala nyo lang kasi na magkaka-income kayo sa ganun. Yes, makaka-income kayo pero gano'ng katagal. Tapos imagine mo yung hirap ng taong pinagbenta mo. Na imbis na maghihirap din naman pala siya sa paggawa ng parang sa 9,000, pinahirapan mo din siya sa pagbenta ng product. Pareho naman pala maghihirap eh, hindi pahirapan mo na siya gumawa ng paraan. Mas madali pa nga yung nag-isip siya eh. Diba? Ang taong na ospital, dahil walang kapera-pera, gumagawa ng paraan yung mga mahal sa buhay. Ang problema, ikaw nag-offer ng solusyon. Meron ba doktor dito na nag-offer? Sige, stagger baby mo na lang yung sa ospital. Meron ba gano'n? Di ba wala? Bahala kayong gawa ng paraan yan. Tama mali? O yun. Kaya nagiging cheap yung sistema natin is dahil din sa panikdoktrina natin minsan. Hindi na natutunan kayo? Yes! Sabi siguro ng upline dito na nagpapagaling dito ko yung choice. Nakakabuisit na sila yung discount. Kasi syempre, kung marami siyang pinagtitindang mga dealer na ganyan, siya lang yung cheque ng cheque, kapag yung mga tao niya. Diba? Kapag yung mga tao mo, ilan yung dealer mo pinagkaganon mo? O, paano yung nasa taas? Hindi siya lang yung sa pambuhay mo, maghihintay na lang ng cheque pag Friday. Namuhunan lang siya, meron ako 50 power pa, pabenta niya yan, pabenta niya yan, dealer na yun. O, si Apple, sumig hindi. Sinanirapan yung mga tao. Na-practice ng law of leverage? Hindi. Ano promise ng company? Dapat ikaw may gumagalaw sa ilalim mo. Yun ang promise ng law of leverage. Ba't parang hindi ganun yung nangyayari?